mga din, no? Maglalagay tayo dyan ng design partition. Sukat muna natin kung fit bago i-full para sigurado tayo bago natin i-full weld dyan. So ngayon nasukat na natin at okay naman, kakalasin na para i-full weld na ito kasi kailangan dito 0-0, no? Walang clearance. Yan. So okay mga din, no? Ito naman ay yun naman yung design dyan para dyan sa may entrance, no? At yan ay mayroong bilog sa loob. So itong bilog na to ay pinabend namin ito, no? Machine ang nagbend ito. Ang problema lang natin dahil ito nga tubular, ayan, meron siyang kinky, no? Kulot-kulot. So gagawin dyan ay paano lang yan, pintor na lang, mamasilyan ng pintor. At dito meron din dito, no? Ito ni-repair na lang natin, pinukpok para lumapat ng bahagya. And then siyempre yung bilog nito hindi rin talaga perfect pa, kaya ito nung dinugtong na natin ay ni-repair din natin at nilagyan natin ng brace para hindi na siya gumalaw. So yun yung nasa gitna, no? At medyo habang tumatagal ay pahirap ng pahirap yung ginagawa natin. So sa ngayon wala pa tong wala pang mukha to. Pero pag natayo nito ay malamang meron na tayong makikitang itsura nitong ginagawa natin. So itong mga din, no, pagka ganito yung ginagawa natin, gaya niyan, hindi pantay yung paglalagay natin ng ganito, no? So gaya yan, mayroong bilog sa gitna. So i-layout muna bago magputol ng mga ito. So gaya nito, so naka-layout nito. So yung guhit dito hanggang doon sa dulo ay iisa, no? Iisa yung linya para pag nagputol tayo, nagkabit tayo, pag tiningan diretso pa rin kahit na yan ay putol. So yun yung mahalaga, no? Layout muna, guhitan muna, tapos kailangan pag naglagay ng ganito, pabalagbag nito, no? Iisa lang sukat nito, ito doon sa kabila, para pag nagputol iisa na lang sukat nito. Pati yung nandoon sa dulo ay iisa lang to ang sukat nito para mabilis yung trabaho. At ginagamit natin dyan ay cut off na. Isa pa mga lodi, no? Dahil cut off yung ginamit natin, may part na matalim yan, kagaya ito, yan, no? Napakatalim nito, matalim na. Hindi pa yan halos pantay yung pagkakaputol nito. Linisin muna bago ikabit nito. Yan, malinis na ito mga to, wala na yung matalas na part. Tapos itataktak dahil may may mga ribaba sa loob, gaya nyo, no? Ayan, ay mga yan galing yan sa loob. Yan yung ribaba na galing sa cut-off tsaka sa mismo dito, no? Pag hindi nyo tinanggal, kinabit nyo dito, tapos ay nabasa kasi nakatuwad yung ganyan, yan, malalaglag dito yan. Pag nabasa, ayaw na yon yung simula yung mabilis kumawat ng kalawang. Ito mabilis to mga lawang pag ito nabasa dahil pino na bakal yan, kaya dapat yan matanggal dito sa loob bago nyo ikabit. Okay mga din, no? Tapos na tong yung medyo mahirap na part, yung pag assemble nito. Then ipo-full weld na lang natin. So dito bago natin to baliktarin para ma-full weld, ay check muna natin yung alignment ng mga kinabit natin na 1x2 na tubular. Kasi kung may mga hindi naka-align dyan at na-full weld na natin, mahirap na kalasin. Kaya dito pa lang bago pa i-full weld, titingnan na natin, no? So para okay naman, so babalik na rin ito. So dito hindi tayo pang-full weld dito. Ito sa kabila tayo magpo-full weld para maiwasan natin yung hatakan, pagbukaka nitong nandito sa kabila kasi wala pang hinang ito. So babalik na rin natin kwento.
So mga lodi, no, payo ko sa inyo kapag ganitong tubular ang gamit natin at ito may kanipisan lang na tubular, no? Huwag kayo maghinang ng sunod-sunod, no? Gagawin nyo ay alternate, no? Malalayo muna. Halimbawa, naghihinang kayo dito, susunod nyo dito, yan, susunod nyo na naman dito, palit-palitan para sa ganun maiwasan yung pagbaluktot ng tubular. Siyang tubular, kapag nainitan yan talagang namamaluktot yan. So kung sunod-sunod yung paghinang nyo dito ay talagang naka liter C na yan. So yun, so, palamigin nyo muna yung part na to. Palamigin muna ang part na to bago kayo maghinang ulit sa susunod. Kaya pag hinang nyo dito, sunod nyan dito, yan, tapos sunod nyan ito, sunod nyan nasa dulo na naman para makapagpahinga yung bakal, hindi siya mamaluktot. At syempre pa kapag may ganitong siwang ganyan malaki, gamit na kayo ng alambre. Huwag nyo na hinangin to ng walang pillar na alambre dahil hindi nyo rin yan mahihinang, butas-butas yan. Ito manipis to, so kailangan nyo na talaga ng alambre. Yun yung technique yan mga lodi, kaya ito laging may alambre, no? Saka siyempre taliktik, no? Pagkahinang nyo, tiktikan nyo pa agad para makita nyo kung may butas o wala. So ito na, no? May mukha na itong ating ginagawa, no? Natanggal na natin yung mga bracing na ginamit natin dyan para hindi mamilipit yung bilog na yan. So ayan, yung part na yun tulad na, ito na lang yung naiwan. So ayan, may tsura na siya. So by Monday may kakapit na ito. So dito mga lodi, no, nililinis na natin to, no? Tapos na to i-full weld, nililinis na lang. Then babalik ta rin to. So pero bago natin to so diskarte ko dito mga lodi, no, dahil may kabigatan din ito, malapad ito at napakaraming tubular ang pumasok dito, mabigat din, no. Pagkatapos ng i-full weld, nililinis ko na ito, no. Nilinis na to, yan, malinis na. Saka ko palang babalik ta rin bago i-full weld itong nasa kabila para minsanan yung pagbaliktad dahil may kabigatan din ito. Sa paglilinis naman mga lodi, itong ating pinagweldingan dito sa tubular, no. So ito ginagamit natin ay grinding disc, no. Pwede din naman itong cutting disc, no. To pwede din naman to, pero ito kung mabilisan, ito yung ginagamit natin, no. Ngayon kapag naglilinis, no, sikapin nyo na ang tatamaan lang yung hininangan. So gaya nito, yung may hinang lang ang tinamaan. So iwasan nyo ng tamaan to, ito, yan, yan nandito. Iwasan nyo na yan kasi napakanipis lang nito. Din kung mabawasan pa itong mismong tubular, ay di wala na, no, madali na siyang mabutas, no. Kaya kailangan itong hinang lang ang inyong patamaan. Then pang finish natin ay gamit tayo ng flap disc. So ito, flap disc ito. So gagaya nito na yan, ito na yung mga nalinis natin ng flap disc, no. Siyempre kagaya nito na may mga sunog sa paligid nito, padaanan nyo rin to para maalis yung sunog, so gaya nito, maputi na siya, no. So ganun lang mga lodi, no. Ang mahalaga diyan talaga na huwag nyo itong pudpurin pa itong mismong tubular dahil manipis nga ito, ano, kung mabawasan pa di madali na siyang mabutas. So yun lang, safety reminders lang mga lodi, no, sa mga baguhan or sa kahit yung mga matatanda na, ito yung pagkakamali nila, no. Kahit yung mga matatagal na welder, no, ay yung mainit pa ay tinitik-tik na ito kaagad. So wag na wag nyong gagawin yun na kakahinang lang ay titik-tikin nyo kaagad kasi ito tumatalsik, no? Tumatalsik yan, minsan napupunta sa mata natin. So kung mainit yan, kakahinang lang, titik-tikin nyo at tumalsik sa mata natin, pwede natin ikabulag yan. Kaya mas maigi, hayaan nyo muna na lumamig. Gaya nito, yan, malamig na tong mga to. O, doon pa lang natin titik-tikin.
kahit pumunta man yan sa mata natin, mapupuwing lang tayo, hindi na tayo mabubugad. Okay. Yun lang yun mga lodi, no? So isa yan sa mga madalas na pagkakamali na nangyayari, kaya minsan dadali ang mata. So, another safety reminder mga lodi, no? Yung grinder, kapag naghahasa kayo, hanggat maaari merong guard, no? Yan. Tapos gamit kayo ng salamin, goggles, para maiwasan yung madisgrasya yung mata nyo, no? Marami sa mga kapwa natin na welder ay ito, wala ito. Minsan wala din yan, papikit-pikit lang. So kung nakita nyo yung ganun mga lodi, ay huwag nyo nang gayahin. So dapat meron tayo talagang safety. Okay. So okay mga lodi, no, patapos na itong ginagawa natin. Konti na lang ipupul weld natin, saka konti na lang ng linisin, no. So bigay ko lang sa inyo yung mga pointers, no, lalong lalo na sa mga beginners o sa mga nagdi-DIY o kahit na yung mga matatanda ng welder na hirap magtrabaho kapag ang ginagamit na materials ay itong patapos nitong ginagawa ko, tapos na i-full weld yan, nililinisin na lang. So bigyan ko kayo ng mga pointers, no, kapag tubular yung gamit nating materials. So, lalo na sa mga beginners, sa mga nagdi-DIY, at kahit na dun sa mga matatagal ng welder na nahihirapan pa rin kapag tubular yung materials. So unang-una na gagawin nyo ay maglagay ng o gumawa ng patungan. So kagaya niyan, meron tayong patungan, o nakatayo tayo na nagtatrabaho, ayan yung unang-unang gagawin. Then siyempre dapat yan nakalibil paikot para pag nagawa na natin yung ginagawa natin ay hindi siya bingkong. Kasi marami pa rin ako nakikita na sa ganito lang, sa lapag lang sila gumagawa. At kadalasan yan hindi pantay yung pagkakagawa nila, dahil siyempre tingnan nyo yung lupa, hindi naman pantay. So kailangan yan meron kayong patungan na nakalibel para maayos yung trabaho nyo, at siyempre kung nakatayo kayo, maalwan yung trabaho. Then kapag meron ng patungan, siyempre pagka ganito nag-umpisa na kayo magtrabaho, so kung ganito naputol-putol yung pyesa na kinakabit, so kagaya nito, no, dito, so dapat yung nanditong side saka dito sa kabila ay iisa sukat, no, para pag nagputol ng mga ikakabit ay minsanang putol, no, iisa sukat, no, para hindi na sukat ng sukat yan na individual. At siyempre kapag puputol, siguraduhin yung kagaya nito, no, yan, 0-0, wala na halos gap, para nang sa ganon ang paghinang ay hindi na mahirap. At ito kasi hindi na natin ito mahihinang pa, dahil hindi na rin naman to kayang linisin. So kung malalaki ang siwang yan ay napakapangit tingnan, at maraming masilya ang uubusin, mahirapan si pintor, no. So isa yan sa mga dapat tandaan. At kapag naghihinang na, no, so dapat ang paghinang ay manipis lang, no, kagaya nito, to, ayan, no, dahil nakadikit nga tayo, so ang hinang niyan ay ayan, manipis lang na manipis lang, para madali siyang i-grind, hindi matigas i-grind, at siyempre hindi na naapektuhan yung paligid na tong tubular dahil manipis lang. So pakita ko sa inyo yung ito makapalang hinang nito, no, dahil ito nilagyan natin ng pillar na alambre. So yan, pagka ginarind natin, makapal din yung daan ng grinder, so matagal din siya i-grind. At kapag halimbawa mga lodi, no, pagka naikabit nyo na, kapag naglilinis na kayo, so kailangan tiktikan nyo muna maigi, no, tingnan nyo maigi kung may butas o wala bago pa kayo mag-grind.
So ito yung resulta ng ginarinder na hindi tiniktikan. So ginarinder, di tiniktikan, may butas. So yan, napakanipis na nito ngayon. Ngayon pag hininang natin yan ay makapal na ngayon ang hinang yan. Kung minsan nabubugbog, pagka ganyan gamit na kayo ng alambre para hindi na lumaki ng lumaki yung butas, no. And then kapag ka naghihinang ganito, ano, halimbawa ini-spot natin muna lahat kasi yan bago ipo full weld. Kasi kung mag full weld tayo ng ano dito ng partial na hindi pa naka-spot lahat, mamimilipit yan. So ganito, no, gaya nito, spot nyo, titiktikan nyo muna, tanggalin nyo yung ano para makita nyo kung may butas wala. Pagka ganyan, hininang nyo yan, butas ng butas yan dahil malaki na yung butas. So gawin dyan ay balahan nyo na ng alambre yan bago nyo pa mahinang to. So para hindi na mabugbog yung bakal. At ang paghinang mga lodi nitong tubular ay hindi sunod-sunod. Kung halimbawa ito, hinang ka dito, sunod-sunod na, ay huwag nyong gagawin yon dahil talagang magli-letter C yung inyong gagawin yan. Mamamuluktot. So ang ginagawa dito, hinang dito, din hinang sa dulo, din hinang doon, para pagbalik mo dito ay malamig na. Kailangan malamig na yung mahahawakan mo bago kayo maghinang uli sa katabi niya para maiwasan yung pagbaluktot o pamimilipit ng ating tubular. So sa paghasa naman, ay ganito lang, no. So ito, dahil maliit lang tong hinang natin, yan ay maliit lang din yung daan ng hasa. Huwag nyo nang huwag nyo nang kainan pa to o palaliman dahil manipis to. At lalo lang siyang madaling mabulok kapag manipis na. So ito naman yung grinder ng may pillar, no, malaki ang ano nito, kaya malaki din yung nakakain ng grinder. So dapat ang hinang nyo manipis lang, no, gaya ng mga to, yan manipis lang to. Yan, ito yung may mga pillar na alambre gaya nito. Yun yung mga nabubutas na. So kailangan natin ng lagyan ng pillar na alambre para hindi na mabugbog yung bakal. Okay mga lodi, no. So para siguro naman ay meron na kayong mga ideya, no, so, sa pagbuo nito. So gamit pala natin dito na ano ay ito, grinding disc, then titirahin natin ng prop disc. So ito yung nalinis na natin. So ito, so yan, ito nalinis na natin, o, tingnan nyo na lang, ayan, o. So halos hindi na makita yung dinugtungan at wala na ganong hirap dito yung pintor, wala nang masilya na ganong gagamitin. So ayan, so pag nilinis natin yon, ganito din ang magiging itsura nun. At yung tingnan nyo yung ano ko, yung ang tirahe ng welding machine ko ay 35 lang. So yan, so 35 lang. So depende yan sa welding machine na ginagamit nyo, kasi may mga ibang welding machine na 100 na hindi pa nakakahinang. So gamit pala natin dito ay contender, no. So si contender ay gawa ni Power Prop at yan ay napakahusay na welding machine. Okay mga lodi, no. So pagkatapos nito ay ikakabit na natin diyan. Okay. So okay mga lodi, tapos na, no. I-install na lang natin to. So ayan yung pinaghinangan natin, parang hindi na makita yung dinugtungan. Ayan, very good yung pagkakadali natin dito. So ayan, flat na flat, no? Wala nang ganong masilyahan ang pintor dito. So ayan, no, na i-salpak na natin temporarily, no, dahil mamarkahan pa natin yung mga paglalagyan natin ng screw. So pangsamantala lang muna yan. At
At yan ay ginuhitan na natin. Guhit. Yan. May guhit na tayo para hindi na maligaw pag tinanggal natin ulit para malagyan ng tornilyo yan. So, sa taas ayan, 0-0, no? Medyo masikip. Pero mas maganda yan kasi mas pit na pit, no? Ayan, 0-0 ho. Okay, so bukas na natin kung may pipix dahil anong oras na. Ayan. So far, bilog na bilog naman yung bilog. Good. So, magbubutas na tayo dito. Ayan. Kabit natin tong suspension bolt para hawakan itong ginagawa natin. At huwag nyo lodi biglain pagbutas to dahil ito ay dry pack. No, yan, napadami natin drill bit, no. Simula tayo sa umpisa sa maliit hanggang sa palaki para hindi mabiglat yung tiles, para hindi mabasag. So, malo din, no, pagka ganitong pagawain ay hindi na ako kumukuha ng labor o katulong dahil ang gagawin lang ng tagahawak. So ito na, yan. Tali lang dyan, mas okay pa yan, hindi yan nagre-reklamo at hindi gumagalaw. Pag sinali mo, yan, mas maigi pa yan. So ganoon magtrabaho kahit wala ng katulong, nagagawa natin ng tama, gagawa lang ng paraan. So ito na, malo din na ikabit na natin yan. At maganda, wala tayo naging problema, no? Hindi nabasag yung tiles. Yan. Okay na, walang basag, walang crack. Yan. Napakaswerte natin, hindi tayo nabasagan. No, dahil sa ako nakaranas na akong nakabasag yung tiles, no. So pag nabasag yan, papalitan. Siyempre gastos mo na yon. Lalo kung pakyaw mo, gastos mo na. Eh, mahal ng tiles. Kaya dapat ingatan. So ito. Tingnan natin kung mayroong tama yung tiles natin. Ayun, wala. So goods na goods yung pagkakabutas natin ito. So, ito wag nyo rin higpitan ng todo. Dahil baka pag hinigpitan nyo ng todo to, bumuka ng husto yung expansion bolt doon, ay itutulak niya yung tiles, baka doon pa magkaroon ng basag. So tamang higpit lang, gaya nito, tamang higpit lang. So okay, no? Yun lang mga lodi, no? Sana nabigyan ko kayo ng ideya sa ganitong sitwasyon, no? Muli kapag dry pack ay ang bubutasin, ingatan, no, wag biglain, no. Kailangan marami kayong drill bit para hindi mabasag. Pag nabasag yan ay ang laki ng problema, maabala, hindi na gagastos pa. So yun, ito na lang yan. Tatanggalin din natin yung yung gypsum board, din maglalagay tayo ng dyan, tubular na pwedeng pag-weldingan nito or pwedeng paglagyan ng screw. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin dyan para tumibay yan kasi walang pagkakapitan. Maghanap tayo ng pagkakapitan dyan. So okay mga lodi, no? So kung nagustuhan nyo yung video natin ay subscribe naman mga lodi, like and share, then paki-follow na rin ang ating Facebook page, no? So ayan, okay. So tingnan nyo yung mga pinag-buildingan natin, parang walang dinugtungan. Okay mga lodi, no? Pa-suyo na lang, pa-subscribe naman mga lodi. Okay, mga lodi, no? Tingnan natin kung may basag tayo na ikabit na natin, no? Meron tayong nabasag na tiles.
So wala, no? Wala dito. Kabila, tingnan natin. So wala, yan mga lodi, no? Napakaswerte natin, hindi tayo na basagan ng tiles, no? Hindi na tayo nagkaroon ng problema pa. So ganun mga lodi, no? Pag bubutas gaya nito, dry pack yung tiles ay ingatan. Kailangan marami kayong drill bit para hindi kayo mabasagan. Okay, huwag biglain. So dito yung ginawa nating pagkakapitan nito. So, ayun yung bakal. Maglagay tayo ng round bar papasok sa loob. Kaya napakatibay nito. So bali dalawa yung kinabit natin. So parang okay na ito, no? Hindi na ito basta-basta matatanggal. Dahil welded tayo, welded. Yan. Welded na, dalawa. Mabuti at hindi nila pinutol itong bakal dito. So okay, malo din, okay na to. Ibabalik na natin ito ngayon, itong gypsum board na tinanggal natin. Para parang walang nangyari pag tinanggal natin yan.